Hello guys, welcome back to my channel. So if you're just new here, so please don't forget to subscribe, paki-like and share na din po. So may bagong balita ngayon no na isang kasambahay na nasagip sa mga awtoridad dahil ikunulong umano ito ng kanyang mga among dayuhan sa Parañaque City. So ang nasabing mga amo niya ay mga Chinese daw na nag-ooperate na naman ng panluloko pang sa scam. So galing daw po ito sila sa isang pogo. Since pinaklose na yung pogo ng ating presidente, ayun, lumika na naman sila ng bago. So, let's find out kung anong nangyari, no? Kung bakit nabisto sila. So, let's watch this one. Nakasalampak sa sahig ang babaeng ito nang abutan ng NBI agents sa kanilang rescue operation sa bahay na ito sa isang exclusive subdivision sa Parañaque. NBI kami ate, hatara tayo mo sir. Sa ikatlong palapag, inabutan pang naka-online ang Chinese nationals na ito. Pugad umano ng panloloko ang bahay na nabisto ng kasambahay. Pero nang malaman niya yan, sabi ng kasambahay, mistulang ikinulong na daw siya sa loob ng bahay. Nung bigla akong umakyat doon at nakita ko na gano'n yung trabaho nila kasi nung malaman ko, binabawalan na nila ako umakyat, binabawalan na nila ako lumabas kasi baka daw magkwento ako sa labas. Binabawalan nila ako maglinis sa third floor. Natatakot po ako. Nag-start ng November na hindi na siya pinapalabas at restricted na lahat ang galaw niya doon. Kahit sa paggamit niya ng cellphone, hindi na rin siya pinapagamit ng maayos. Pero nang makalingat daw ang mga Chino, nakatsyempo daw ang kasambahay na nakatawag sa isang kaibigan na siya namang humingi ng tulong sa NBI. Sa mga tumambad na script sa mga computer ng mga dayuhan, nabisto ang iba't ibang online panloloko na kanilang ginagawa ngayong magpapasko at may indikasyon na may mga Pilipino silang nabibiktima. Nakakita kami ng mga written scripts which indicates social engineering schemes. May nakita kaming cryptocurrency investment scripts. May nakita kaming activity involving money muling. May nakita rin kaming romance scam script. They came from a big Pogo organization. Dahil sa wala na nga, pinatigil na ng ating Pangulo ang Pogo, nag-divide sila sa smaller group at itinuloy nila yung mga kalokohan nila. 7 Chinese nationals ang arestado na naharap sa patong-patong na reklamo. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga dayuhan. Tutulungan naman daw ng NBI na makauwi sa kanyang 2 anak sa Davao ang nasagip na kasambahay. Yung final ho namin is at least 4 na charges. Meron ng AFASA, merong kasambahay law, merong Republic Act 10175, at merong Expanded Anti-Trafficking in Persons Act. Kung mayroon nagre-recruit sa inyo bilang kasambahay, maaaring pumunta agad kayo doon sa barangay kung saan kayo magtatrabaho. Mag-report kayo doon na ako'y papasok dito bilang kasambahay para madali kayong matulungan kung ano man ang mangyari. Para sa GMA, hindi So ayan nga po no, akala ko lahat na to is or lahat sila na napauwi na sa China. Meron pa pala. So ayun, lumika na naman sila ng bago, 'di ba? Hindi talaga sila mag-stop. Ewan ko lang kung bakit no. Malaki kasi ang kita nila dito, no. Dito sila sa Pilipinas kasi very easy lang dito sa sa Pilipinas kaysa sa China, 'di ba? So kaya sila nag-ooperate dito sa Pilipinas. Pwede ba? I hope na ang ating presidente, no, papauwiin nyo na po sila lahat, kasi naghihirap na po ang ating mga kababayan. Tapos ito pang mga walang mga silbi, no, na mga taong to walang ginagawa sa buhay, no, nang sa scam sa mga kawawang kababayan natin, no. So please lang po, papauwiin nyo na po sila.
So, yun lang po, no? So, careful po tayo, no, sa mga scammers. So, ayun, according sa mga balita, no, or according sa balita, so different types of scamming ang ginagawa nila. May romance scamming, may ano pa yon, cryptocurrency, parang lahat-lahat na. So, careful po tayo lahat. So, thank you so much for watching nga pala, and please don't forget to subscribe po.